Hi, ang ganda mo naman. Ito ang unang mensaheng natanggap ni Kai mula kay Ira, isang random follower na nag-react sa Instagram story niya kung saan pinost niya ang selfie niya habang nasa bookstore. Simple, direkta, wala nang paligoy-ligoy. At sa kung anong dahilan, hindi ito binura ni Kai. Sa halip, nag-reply siya. Ikaw din. At ang tapang mong mag-send agad ng ganyan ha? Doon nagsimula ang lahat. Araw-araw, nag-uusap sila. Simula sa oras ng almusal hanggang sa hating gabi. Si Ira ay nasa Cebu, habang si Kai naman ay nasa Rizal. Magkaibang mundo. Pero pareho ang tibok ng puso tuwing nakakarinig ng good morning galing sa isa't isa. Dumating sa punto na hindi na nila kailangan ng dahilan para mag-chat. Isang emoji lang ni Ira, alam na ni Kai na pagod ito. At isang emoji lang mula kay Kai, alam na ni Ira na may bumabagabag sa isip nito. Isang taon na silang ganoon. Chat, tawag, video call, at gift packages. Hindi pa sila nagkikita in person, pero alam ng puso nila, mahal nila ang isa't isa. Kailan mo ako bibisitahin? Tanong ni Ira. Isang gabi, habang naka-video call sila, nasa kama si Kai, habang si Ira naman ay nasa rooftop, nakatingin sa bituin. Kapag kaya ko nang harapin yung posibilidad na baka iba pala yung pakiramdam in real life. Bakit mo naman naisip yan? Tanong ni Ira, halatang nasaktan. Takot lang ako. What if iba kapag harap na? Ako hindi. Kasi alam kong pareho pa rin. Kasi totoo to. At sa gabing iyon, sa tulong ng mga bituin, nagdesisyon si Kai. Pagdating ng buwan ng Marso, sinorpresa ni Kai si Ira. Dumating siya sa Cebu nang hindi ito alam. Sa bulaklak na hawak niya at sa address na natandaan niya mula sa isang video call tour sa bahay ni Ira, nasa harapan na siya ng pintuan nito. Kumatok siya, bumukas ang pinto. At doon niya nakita si Ira. Walang filter, walang screen, walang delay. Just her. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa wakas, andyan na siya. Kai? Bulong ni Ira. Parang hindi makapaniwala. Ikaw ba talaga to? Ngumiti si Kai. Sa wakas, nakita rin kita. Hindi na nakapagpigil si Ira. Yumakap siya, mahigpit. Hindi nila alam kung gaano sila katagal nagyakapan. Pero sapat iyon para maramdaman nilang totoo ang lahat. Araw na puno ng halakhakan, harutan at kwentuhan. Naglibot sila sa Cebu, tumambay sa SRP, kumain ng lechon sa Karkar, at nagpicture sa Lapu-Lapu Shrine. Pero ang pinaka-espesyal sa lahat ay ang gabing bumalik sila sa rooftop ni Ira. Tahimik ang paligid, maliwanag ang buwan. Nasa banig sila magkatabi at magkahawak ang kamay. Ang weird, no? Na ilang taon na kitang kilala, pero ngayon lang kita nahawakan ng ganito. Hindi weird, bulong ni Kai. Sakto lang, sakto lahat. Tamang-tama yung oras. Tumagilid si Ira para harapin si Kai. Tumitig sa mga mata nito. Kai? Mahal kita. Ngumiti si Kai. Alam ko. Hindi mo ba sasabihin pabalik? Tumawa si Kai. Matagal ko nang sinasabi. Araw-araw. Kahit hindi mo naririnig, sinisigaw na yon ng puso ko. At sa sandaling iyon, walang ibang kailangang sabihin. Nagdagpo ang kanilang mga labi. Dahan-dahan,
at maingat. Parang sinisigurong totoo ang lahat hanggang sa maging mas mapusok, mas tapat, mas mainit. Walang ibang tunog kundi ang mahihinang ungol ng damdaming matagal nang nagpipigil. Ilang araw pa ang lumipas, pero dumating din ang araw ng pag-alis ni Kai. Habang nasa airport sila, magkayakap, pareho silang tahimik. Kailan ulit? Tanong ni Ira habang pilit na tinatago ang luha. Soon. Hindi ko na kayang hindi ka makita. At sa huling sandali, bago siya pumasok sa gate, muling naglapat ang kanilang mga labi. Marahan, pero puno ng pangako. At sa kabila ng distansya, alam nilang hindi na nila kailanman hahayaang mawala ang isa't isa. Dahil minsan, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa layo, kundi sa tapang ng dalawang pusong lumalaban para sa isa't isa. Ilang buwan ang lumipas mula nang bumalik si Kai sa Rizal. Balik sa mahabang tawagan, late-night video chats at I miss you. Nabitin dahil hindi sapat ang screen para iparamdam ang yakap. Pero hindi na tulad ng dati. Mas sigurado na sila ngayon, mas matatag. Hanggang isang gabi, habang nasa call sila, biglang huminga ng malalim si Kai. Ira, Pagod na ako. Napabangon si Ira mula sa pagkakahiga. Pagod? Sa atin? Umiling si Kai. Hindi. Pagod na akong malayo sa'yo. Kaya, gusto ko nang lumipat. Gusto ko na sa Cebu. Hindi makapagsalita si Ira, pero baka sa mukha niya ang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa tuwa. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Ikaw ang tahanan ko, Ira. Kahit saan ako mapunta, sa'yo pa rin ako uuwi. 3 buwan ang inabot ng paghahanda. Resign sa work, lipat ng gamit, paalam sa pamilya. Pero si Kai, hindi nagdalawang isip. Nang dumating ang araw ng paglipat niya, hindi na siya takot kasi alam niya sa paglapag ng eroplano, ang mundo niya ay naghihintay sa kanya. Sa airport ng Mactan, doon niya muling nakita si Ira. Nakaitim na dress, hawak ang isang maliit na karton na may nakasulat, "Welcome home, mahal." Pagkakita nila sa isa't isa, tumakbo si Kai. Hindi na niya ininda ang bigat ng backpack, basta't makayakap lang. At sa muling pagtatagpo, walang salita, yakap agad, mahigpit. Yung tipong halos ayaw na bumitaw. Hanggang sa unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito tulad ng unang halik nila. Mas puno ito ng katiyakan, ng desisyon, ng pangakong hindi na nila palalayuin ang isa't isa. Ilang buwan na ang lumipas. Nangungupahan na sila sa isang maliit pero maaliwalas na apartment sa Cebu. Walang perpektong araw. May pagod, may tampuhan, pero lagi silang magkatabi sa gabi. Worth it ang lahat, bulong ni Kai, habang yakap si Ira sa balcony. Kahit ilang kilometro pa ang nilakbay natin, kahit ikutin ko pa ang buong Pilipinas, basta sa'yo ang uwi ko, Ira. Ngumiti si Ira at hinalikan siya sa noo. Walang layo ang kayang pumigil sa totoong pagmamahal. At muli silang naghalikan. Malambing, totoo, at puno ng panatag na damdamin. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!